Tila nahihirapan ang otoridad na matunton ang pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa, ito nga ay matapos na ipahanap ng ICC ang nasabing senador. Ayon sa balita, nalaman umano ni Senator de la Rosa na siya daw di umano ang ipapalit kay Rodrigo Duterte bilang bihag ng ICC, at ito daw mismo ang magpapasan ng mga kasalanan ng dating Pangulo. Tugon naman ng kampo ni Senator Bato, na pag-utusan lang daw ito at hindi naman daw tama na si Senator Bato lang ang patawan ng parusa, gayong sinunod lang nito ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa balita, nais na din daw ni Senator Bato na ilabas ang baho ni VP Sara Duterte dahil maging ito daw ay tila pabor sa nais ng ICC na ipalit bilang bihag. Nais na daw ni Senador Bato na ibulgar ang pagnanakaw ni VP Sara dahil alam daw nito ang lahat-lahat kung saan napupunta ang budget na para sa mamamayang Pilipino. Narito panoorin ang video. Good afternoon po, Yusek. Na-inform po ba ng BJMP ang Malacanang tungkol po doon sa umano'y makailang beses na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa ng 10 oras ng gabi? Ano pong impormasyon yung nakarating sa Malacanang? Sa ngayon ay wala pa po rin na ibibigay sa atin kung anong update patungkol po dyan. At kung meron man pong ganitong instance, siguro po ay alamin po natin mula sa DILG. Tingnan na lang po natin. Follow-up lang, ma'am. According to the post of Mr. Montulfo online, specifically yung binibisita daw po ni Vice President ay yung detainee na si Ramil Madriaga at nakikiusap di umano na huwag magsalita tungkol dun sa pakikipagsabwata ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Ano po masasabi ng palasyo? Nabasa nga po ito at nadinig na po at nakita kung ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente at sasabi pa na mga Pogo operators at drug lords ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Vice Presidente. Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at kung ito kanya mapapasinungalingan. Ma'am, one last na lang po, related din to the Vice President. Today, may mga nag-file po ng complaints sa Office of the Ombudsman against the Vice President. Kabilang po doon yung plunder, graft, malversation, and other charges. Kaugnay po ng issue ng confidential funds, maybe get the palace's reaction and comment. Muli, kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, good afternoon. Rappler came out with a report saying that PAGCOR Chairman Al Tenco won about 7.1 billion pesos in government contracts through the Nation Star Development Corporation, which he founded. How does the palace respond to comments that there may be a potential conflict of interest in this case? Sa ating pagkakaalam ay nakapagsabi na rin ang kanyang sagot or nasabi na po ni Chairman Altenco ang sagot sa issue na ito. So, doon na naman po tayo. Yun na naman po ang ating masasabi dyan. Follow-up question lang po. How does the palace assure the public that the awarding of certain contracts to Altenco's company are quite fair and not based on Altenco's ties with or closeness with the first couple, considering na ilan po sa malalaking proyekto niya ay directly linked with the Marcos couple? First is yung West Visayas State University College of Law School where the First Lady teaches. It's pegged at around 779 million pesos. There's also a project ng multipurpose facility in the President's hometown in Batac, Ilocos Norte, as well as the very completion of this new executive building amounting to 278 million pesos. Kung dumaan naman po ito sa tamang proseso at kung ito po bang kumpanya nito ay konektado pa ba si Chairman Altenco, doon na lang po siguro tayo magbase. Kung ito naman po ay hindi mako-question ang kalidad ng kanyang pagkakagawa at wala namang masasabing anomalya, doon na lamang po muna tayo dahil
Mismong si Chairman Altenco na po ang nagsabi na siya'y walang kinalaman dito. Last, ma'am, you see no need to review the contracts considering na what happened with Silver Wolves Construction is also quite similar in the sense na baka may potential conflict of interest. Mas maganda po siguro kung mayroong nagbibintang, magbigay na sila agad ng ebidensya para ma-review po. Next question, Maris Umali, GMA News. Good afternoon, Yusek. Ma'am, critics say that the anti-dynasty bill that was passed by the Speaker Boji D and Representative Sandro Marcos falls short of the Constitution's mandate because rather than prohibiting, it just limits. So how does the President respond to these concerns that this version may actually legitimize and not curb political dynasties? Kaya nga po hindi dapat minamadali ang pagsasagawa ng batas. Dapat inaaral. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. At sa ating pagkakaalam, kahit ang Senado ay may ibang version. Sa House ay up to 4th civil degree, sa Senado ay up to 2nd civil degree. So mas maganda po na maayos ito, hindi dapat madaliin, para pag ito ay naipasa, walang loopholes, walang gray area. Even if there's separation of the different areas, not like legislative and the executive, given these highlighted loopholes, does the President intend to ask the Congress to refine and strengthen the version of the bill in order to ensure that it effectively prohibits the dynastic concentration of power? Even during the LEDAC meeting, sinabi po ng Pangulo, no, ito'y araling mabuti at kailangan maipasa sa pinakamabilis na panahon. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali, half-baked, hindi ganun ang nais ng Pangulo. Dapat maayos at mapapakinabangan at magagamit at magiging kapakinig-pakinabang sa ating kababayan. Follow-up question from Ivy Reyes, Billionario. Hi, ma'am. The anti-political dynasty bill not being certified as urgent is seen as mere optics. Akbayan, for example, said the president's declaration of his 4 priority bills is only propaganda. And he said, sabi nga natin, ang politikong gipit sa pangakong reforma kumakapit. What's Malacanang's take on this, and how far is the president willing to push for reforms, knowing that he, the presidential son, and the House Speaker are also part of the system he's trying to change? Are we now talking of the anti-dynasty bill? Yeah. Okay. Nakita na natin yung unang tanong ni Maris Umali. May mga loopholes. So, paano natin ito mapapadali? Paanong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. So, ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang? Hindi ba ang nais natin ay magandang batas? Hindi minamadali. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. And then last question from Eden Santos, Net25. Yung question ko po, Yusek, ay natanong na ni Christian about sa Madriaga. Itanong ko na lang po yung pagbaha po ng mga imported na sibuyas, red and white onion sa mga palengke. Ano po ang pwedeng gawin ng pamahalaan para naman po hindi masaktan ano po yung mga local farmers ng sibuyas natin dito sa bansa. Halos mga imported pong sibuyas ngayon ang nabibili sa mga palengke. Dapat natin munang tignan anong konteksto nito. Dahil kung marami po ngayon supply, ang sibuyas, hindi po ba umaaray tayo? Dahil napakamahal ng kada kilo na sibuyas. Kapag ka po naman gumawa ng paraan ang ating pamahalaan para hindi mabigatan ang ating mga consumer, meron din po na namang negative effect. So, dapat binabalanse po ito. So, sa ngayon, sabi nga natin, mahal ang kilo ng bigas, or rather ng sibuyas, dapat gawa ng paraan para hindi masyado mahirapan ang ating mga buyers, ang ating mga consumers. Pero wala pong supply ng local na sibuyas ang sinasabi po ng mga nagtitinda. Kaya puro imported daw po ngayon ang ibinibenta sa mga palengke. Tingnan po natin, hindi ko po masasabi ang katotohanan dyan at aalamin ko po muna yan kay Secretary Kiko dahil alam naman natin ang pinangangalagaan talaga ng DA
Secretary Kiko Laurel ay ang ating mga magsasaka. That is the last question, Yusek. Thank you. Dahil nais ni Pangulong Marcos Jr. ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mamamayang Pilipino, inilunsad kahapon ang Job Fair and Skills e-hub sa SM Mall of Asia na dinaluhan ng aabot sa 40 employers na may higit 1,200 job vacancies. Ito'y alinsunod sa kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang workforce ng bansa sa pamamagitan ng paghahatid ng trabaho sa mga Pilipino. Ang Job Fair and Skills e-hub ay bunga ng kooperasyon sa pagitan ng Office of the President, Private Sector Advisory Council o PSAC, DOLE at DICT. Simula 2023, higit 5,000 job fairs na ang naisagawa ng PSAC na dinaluhan ng higit 1.3 million job seekers. Aabot naman sa lampas 200,000 workers ang nabigyan ng on-the-spot employment sa nasabing job fairs. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. sa husay at kakayanan ng manggagawang Pilipino. Kaya naman, may AI training demonstration din sa mga digital upskilling stations ng Asia Pacific College and International Business Machines sa nasabing Skills Hub. Klaro ang layunin ng Pangulo, ipakita sa mundo na kayang sumabay ng Pilipino sa mga pandaigdigang pamantayan, mapa artificial intelligence man o ibang larangan. Nais ni Pangulong Marcos Jr. na gawing future-ready ang workforce sa bansa nang sa gayon ay lalo pang guminhawa, umunlad at maging masagana ang buhay ng sambayanang Pilipino. Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pinaka-latest na black propaganda laban kay VP Sara na di umano ay siya tumanggap ng pera galing sa mga pogo at galing sa mga drug lords nung huling eleksyon. Unang-una po dapat po bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay VP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag administration si VP Sara dahil ayaw nila na sumunod na maging leader itong si VP Sara. So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat na nga binato sa kanya. Para ako din, binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay VP Sara. So hindi na po ako nagugulat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa pogo at galing sa mga drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni VP Sara. Well, unang-una po, sigurado po ako hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi ng isang tinatawag na, ano tawag doon? Yung parang movement na sumuporta. Oo, sumuporta nga kay VP Sara, pero ang pagkakaalam ko po, hindi siya personal na kakilala ni VP Sara. Dahil si VP Sara naman po, 32 million ang botong nakalap, siguro naman po, 5 million, merong larawan na kasama siya, So kung meron mang larawan itong Ramil Madriaga na ito, ay hindi po ako nagtataka dahil 5 million people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si VP Sara, lalo na noong panahon ng eleksyon. Talagang buhay politiko po talaga yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong Madriagang ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng taong ito ba o taong nakalipas, 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, opisina ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutors. Ano po ang kasong yan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping for ransom. Now, syempre po yan ay nakabinbin sa hukuman. Hindi po natin po pwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. Alam ko naman po yan, yung sub judice rule, At bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na yan na sabihin siya ay guilty na. Pero dumaan po sa proseso naman itong kaso labang kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Sang-ayon po sa ating saligang batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong sa mga heinous crimes. At matapos siya humingi ng bail, yan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Ano ba yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po dyan yung positibong
identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence gaya ng mga text messages, no? So hanggang doon lang po ang sasabihin natin doon sa kaso. Pero ang nais kong ilinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay ex-aide ni BP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni BP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si BP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni BP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na nabawi na matapos akong matalo nung eleksyon nung 2022, no? Binalik po nila kasi nga daw delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan, matapos po silang mahuli, no? Madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila, renade din po yung kanyang parang ano tawag dito, farm, no? Diyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha. Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga, bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan niyo po, hindi ordinaryong security agency na naka-blue uniform, no? Para po talaga silang, wow, elite security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At sangkatutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriagang ito, nanggagaling po sa isang polluted source kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na 2 counts of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled na magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitain ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. Sa katunayan po, una-una, nag-offer po yan. Ginamit ang isang common acquaintance namin ng, kundi po ako nagkakapali, para 5 milyon sa akin, yung mga panahon na yon, para ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso. Hindi naman po ako ganun tao. In fact, lalo akong suhulan na ganyan, lalo akong nabubwisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman nagnegosyo at naghanap buhay ng matino at iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para kami mabuhay ng komportable. So hindi po ako nabulag dun sa 5 million niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit ang mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko, no? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumaduban na krimen magkaroon ng katarungan. Yan naman po ang dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko, ako po ay private prosecutor. Dahil ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buhay ko, buong buhay ko, private prosecutor, except for one time na yung kliyente ko na dating Vice Governor at Provincial Administrator ng Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan doon sa tinatawag na voucher scam. Once lang ako naging defense counsel sa buong buhay ko at 35 years of practice na po ako. Puro private prosecutor talaga ako at saka international arbitration. So, bukod dun sa panunuhod sa akin, ano pang ginawa ni Madriaga? Abay, ang ginawa po niya at dokumentado ko po yun ay nag-file siya ng separate kaso doon sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interes at inakusa kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP, no? Pero meron din silang kaso sa ombudsman, hindi ba pinapansin ng ombudsman kasi ang ombudsman gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case, no? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano dinan-grab namin ay sinasabi na pineke ang pirma. Samantalang established naman po na humarap siya sa notaryo at saka pirma niya yon, ay may mga larawan pa nga po na siya ang pumirma dun sa kontratang yon. So nagtataka po ako mami kung bakit ngayon sinasabi niya na land grabbing daw yon. But in any case, wala po akong direct involvement sa kasong yon dahil hindi naman ako pumirma ng kahit anong kontrata doon sa kasong yon, no? At gaya ng aking sinabi, dinismiss naman po ng DARAP yang kasong yan. Bagamat itong si Ramil Madriaga ay nagbayad po ng mga vloggers na sinasabing ako daw po ay land grabber, kaya naman namin na-booking siya kasi yung isa na nagpanggap na biktima nakita namin sa isang larawan na kasama niya
sa isang pagtitipon, no? Pero yung babaeng yon ay nagpanggap na biktima. As in, officially, nagpanggap siya na biktima, pero kung hindi namin nakita yung Facebook picture ng babaeng yon, hindi namin malalaman na talagang kaibigang matalik pala yan ni Madriaga. So, ganyan po ang kanyang mga pamamaraan. So, ano ngayon ang ginagawa nitong Madriagang ito? Obviously, siya ngayon ay nagpresenta sa mga bangag na maging di umano whistleblower labang kay VP Sara kapalit na ipapadismiss ang kaso niya. Alam niyo, malungkot, napaka-advanced na po ng kasong yan. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 12 ang naging testigo namin dito sa kasong ito at isang testigo na lang po ay magre-rest ng prosecution. Kasi magaling po yung judge dyan eh. Doon sa petition for bail, sa loob ng 10 araw ata, napakabilis ng panahon na yun, talagang sa pinapresenta ang pinakamalalakas na mga ebidensya namin. At kung hindi ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 8 testigo ang napresenta ko sa loob ng 10 araw lamang, no? Sana nga po lahat ng judges sa Pilipinas gaya ng judge namin, no? At matapos yung mahigit kumulang 8 testigo, nagdesisyon nga na malakas yung ebidensya at hindi po pwedeng mag-bail, no? So, in any case, ang sinabi niya siguro dito sa mga bangag administration, sige, idadawit ko si BP Sara kapalit na ipadismiss niyo ang kaso ko. Paano nila mapapadismiss? Nako, yung private complainant po, mga Filipino-Chinese, kung ano-ano pong nangyayari, na-raid ang kanilang negosyo, na sa tingin ko naman, yan ay isang pamamaraan para ma-pressure siya na pumayag na ma-dismiss ang kaso laban dito kay Madriaga. Sa akin, bakit naman po ganito? Mantakin niyo po, heinous crime ang nangyari. 2, hindi isang Filipino-Chinese sa mga kabataan ng kinidnap. At talagang mahigit 10 araw pa po ang nadetina yung mga bata at nagbayad po ng ransom yung mga magulang, no? At mabuti na lang po nagkaroon po ng bypass yung dun sa pagbabayad ng ransom nagkaroon ng operasyon at doon nahuli nga po yung mga co-accused ni Madriaga, no? Kasama na yung first cousin niya. At actually po, may mga namatay dito. 2 kidnappers sa pinaghihinalaan ang napatay po, doon nagkaroon ng putukan, at isang pulis. Naku, nakakaawa po yung batang pulis, batang-bata, no? Na pulis na taga Mountain Province, kundi ako nagkakamali, artistahin pa naman, no? So 3 po ang namatay doon sa operasyon para ma-recover yung 2 Filipino-Chinese. Bakit naman ganitong karumal-dumal ang kriminal neto? Bakit papayagan ng kahit sinong administrasyon na ma-dismiss kapalit lamang para idiin ang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte? No? So tingin ko po, desperado na talaga itong administrasyon neto at binababoy na pati ang sistema ng katarungan natin. Hindi ko po alam kung mape-pressure yung mga magulang ng mga kabataang ito para i-dismiss ang mga kaso. Sana naman po hindi. Pero sa mga balitang nalalaman ko po ngayon, at ang pakiusap nga niya wag na ako magsalita daw dahil baka lalo silang ipitin, nako, baka nga po at some point bumigay, wag naman po sana dahil pag napalaya na naman itong mga ito, baka kung ano na namang krimen ang mangyari. Alam niyo po, sa katunayan, bago pa sila makasuhan dito sa kasong ito, na-convict po itong Madriagang ito for kidnapping, kasama din yung pinsan niyang buo. Kaya lang po, dahil yung mga panahon na yon, merong automatic death penalty, ang parusang napataw po ay death. At during the automatic review, kasi lahat po ng death penalty subjected to automatic review, na-reverse po ang desisyon. Siguro po, naisip na hukuma na kahit sino hindi dapat mapatawan ng parusang kamatayan, no? Kaya sila ay naabsulto. Pero nakulong na po yan, na-convict na po yan, kaya nga lang po, na-reverse on automatic appeal dahil death yung naging parusa. At si Chavit Singson po ay nag-file din ng kaso ng extortion dito dahil hinihingan siya ng 50 million di umano para wag ibulgar ang impormasyon na nalalaman niya di umano laban kay Chavit Singson, no? Pero hindi po siya inurungan ni Chavit Singson at sinampahan din ng extortion case, no? Hindi ko lang po alam kung ano nangyari dyan sa kasong yan. So yan po ang karakter na ngayon ay nagpipresenta na aide ni VP Sara na di umano ay tumanggap ng pera para kay VP Sara. Take note po, no? sa kanyang sinupang salaysay, wala naman po siyang sinabi na diretso niyang binigay ang kahit anong pera kay VP Sara. Ang sinasabi lang niya, yung isang beses binigay niya doon sa isang naging aide ni Inday Sara na pinasisinungalingan naman ng aide at isang beses sa kotse daw na nagpalitan at kinuha yung kotse, no?
Pero alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan, dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapani-paniwala. Kung ikaw naman ay nakakulong ngayon para sa 2 counts of kidnapping for ransom, minsan ikaw ay na-convict na for kidnapping with ransom din at kinasuhan pa ni Chavez Singson ng extortion, bakit naman niyang paniniwalaan? Isa pang bagay po paano siya nakagawa ng isang sinumpaang salaysay sa loob ng kulungan? Alam nyo, pangalawang beses na niya ginawa yan. Kasi doon sa kabahagi ng depensa niya, siya ay gumawa ng sinumpaang salaysay na sinumpaan ng isang piskal habang siya ay nasa loob na ng kulungan. Alam nyo, kung hindi lang ako talaga hindi mahilig mamersonal, no? At ako naman talaga ay nakatutok lamang para sa pagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng krimen, dapat pinuruhan ko rin yung piskal. Kasi yung piskal na yon, hindi naman siya assigned doon sa lugar kung nasaan yung kulungan, siya ay piskal lang, abay pumasok ng kulungan at para bigyan ng panunumpa itong si Madriaga para nga doon sa kanyang affidavit na ginamit doon sa piskalya, no, nung dinidinig on preliminary investigation, no. So sa akin, irregular po talaga yung ginawa ng piskal. Kaya lang, bakit naman ako magsasampa sa mga kaso ng mga ganyan, no? Sigurado po ako dyan, merong dahilan kung bakit pumasok sa kulungan yung piskal na yon para bigyan ng panunumpa si Madriaga, pero pinasadyos ko na po yan. Dahil anyway, hindi na makapanipaniwala yung mga sinabi niya doon sa affidavit na yon, no? Pero ngayon, sino na naman ang pumasok sa kulungan para siya ay panumpaan, no? Para dito sa kanyang sworn statement, no? Napakalakas naman talaga nitong Madriaga na talagang nagpapatawag talaga siya ng mga piskal pa, Yung una kasing na piniresentan niyang sinumpang salaysay, piskal pa ang pinapasok niya sa kulungan. At yan ang nag-administer ng oath sa kanya. So ngayon, I would be interested. Baka yung kaparehong piskal pa rin ang nagbigay sa kanya ng sinumpang salaysay dyan sa loob ng kulungan, no? Pero sa akin po, tanongin nyo na yan. Paano nakakapasok ang mga taong ganyan para magbigay ng panunumpa? Napaka-espesyal naman itong taong ito, no? Para bigyan ng ganyang pribilehiyo na siya pa ang pinupuntaan ng mga subscribing officer sa loob ng kulungan. So ano po ibig sabihin nito? Naku, talaga pong hindi sila titigil hanggang hindi tuluyang mawarak ang imahe at reputasyon ni BP Sara. Pero nagkamali lang sila, ang ginamit nila ay hindi kapanipaniwalang tao. At syempre, kilala naman natin ang pagkatao ni BP Sara. Siguro lahat na ay ibato nyo sa kanya, pero hindi nyo maibabato sa kanya talaga yung sense of propriety pagdating sa mga perang bagay na pera-pera. Talaga naman pong wala kayong kahit anong bahid na korupsyon na po pwedeng maibato kay BP Sara, at yung kanyang pagkatao, hindi po yan basta-basta tatanggap ng pera maski eleksyon. Dahil yung eleksyon po, ako naman po tumakbo sa unit team. In fact, kami dalawa ang magkasama, no? Dahil ako lang talaga ang kakampi niyang tumakbo kasama niya, no? Sabi ko nga kita Tatay Digong na talagang tutol doon sa pagtakbo namin ni BP Sara sa unit team. Ang sabi ko, kinakailangan meron namang kasama si BP Sara dahil ang feeling ko talaga, kung hindi mo sasamahan si Inday Sara, ay talagang pagsasamantalahan ng mga Marcos si BP Sara dahil di minsan naman, talaga ako'y hindi tuluyan ng tiwala dyan sa mga Marcoses. So, kaya rin ako tumakbo dyan sa pagnanais ko na maprotektahan din si BP Sara at yun naman ang ginagawa ko sa pang-araw-araw na kami ay nangampanya. So, maging ano po tayo, critical sa pagtatanggap ng mga impormasyon, desperado po talaga silang sirain si BP Sara. Pero sa tingin ko, dahil nga sa pagkatao ni BP Sara, hindi po yan tataplan. Baliwala po itong ginawang sinumpaang salaysay ni Madriaga. Ang akin lang, wag sana magpagamit yung mga piskal, Huwag kayong magpapagamit. Ang inyong sinumpaang katungkulan ay parusahan o bigyan ng katarungan ang mga biktima ng lalo-lalo ng mga karumalduban na krimen. Tatapatin ko na po kayo. Merong piskal na napakalapit sa akin dahil kasama ko sa prosecution ng Maguindanao Massacre. Siya po ay in charge din ng kidnapping cases, pero ngayon po ay siya ay Deputy Chief State Prosecutor dahil siya ay katribo, kumbaga, nung Chief State Prosecutor na Padulyo, nakasama ko din sa Ampatuan Massacre. Nalulungkot po ako dahil yung si Chief Padulyon at saka yung kanyang assistant na kasama ko sa Maguindanao Massacre na dapat din mapasama dito sa paglilitis ng kasong kidnapping dahil siya po talaga ay kumbaga naka-detalye rin dito sa Anti-Kidnapping Task Force, no? Nalulungkot po ako dahil sila rin mismo nagsampa ng kaso sa akin miski walang kahit anong ebidensya laban sa akin.
ang iniisip ko na lang, trabaho lang. Kasi syempre, sila ay mga career naman, hindi naman po pwedeng tangkihan ang mga bossing na mga politiko, no? Pero hindi ko po alam kung mapapatawad ko sa kanilang ginawa na sinampahan nila ako ng non-bailable case na malinaw naman po. Ang ebidensya lang nila, yung testimonya ng PAGCOR na sinamahan ko si Cassandra Ong at saka yung pangalawa, yung ilang tawag na ginawa ko kung okay na ba mga papeles, no? Na wala namang masama dahil sinabi naman talaga ng PAGCOR, hindi naman ako ng braso. Follow up lang talaga, tanong lang, ano naman ang krimen doon, no? Kinasuhan ako. Ito mga same piskalya po, same piskal, ang siya rin magdedesisyon kung ipapadismiss ang kaso. Wag naman po, sobra na kayo magpagamit. Nung kayo po ay nagpagamit para ako kasuhan na walang ebidensya, okay na po yun. Dahil lalabanan ko naman po yan. May remedyo naman po yan. Siguro, iniisip ko, hindi sila nakatanggi dahil alam naman nila, alam ko ang remedyo laban sa impormasyon na wala namang kaebidensya, pumunta ka ng hukuman. Pero para naman po, ipagkait ang katarungan sa mga naging biktima ng kidnapping. Mantakin ninyo, mahigit 10 araw ha, yung mga magulang, iyak na iyak. Dahil palaging sinasabi ng mga kidnappers, papatayin namin pag hindi kayo nagbigay ng ransom. Ilagay nyo ang sarili ninyo doon sa mga magulang na mga kinidnap na mga kabataan. 10 araw na walang tulog dahil hindi mo alam kung makikita mo pa ba ang iyong mga anak na buhay o hindi. Ilagay nyo inyong mga sarili sa ganyan. Papayag ba kayo na para lang sa politika ay magiging mailap ang katarungan? Sana naman po, huwag. At ako naman po ay, kung hindi ako nagsalita dati para sa akin sarili, para doon sa mga piskal, huwag magpagamit sa mga politiko para gamitin ang ating batas bilang sandata laban sa kalaban ng Marcos administration, ngayon magsasalita na po ako. Kayo man po ang mahigit 10 araw na hindi alam kung buhay o patay ng inyong anak, bakit yun naman papayagan na hindi makamit ang katarungan ng mga ito? At syempre, yung mga biktima mismo ng kidnapping, syempre sila rin. Sila ay sapilitang pinilit na sumama sa kanila, mahigit 10 araw, sinusuotan ng blindfold, tinatakot na kapag hindi magbabayad ng mga maguling, papatayin sila. Siyempre umiiyak at nagsasabi na, nanay, tatay, bayaran nyo na kami mabuhay. Tignan nyo naman po yung pinagdaanan ng mga kinidnap at nilang mga kaanak. At tignan nyo rin po kung ano pang mangyayari kung itong mga taong ito na not once, not twice ay pinaratangan ng mga kidnappers ay makakalaya muli. Yan po na lang po ang mensahe ko sa ating mga piskal. Hindi na po bale yung ginawa ninyo, nagbulag-bulagan kayo at nagsampa kayo ng kaso na walang ebidensya laban sa akin. Kaya ko naman pong harapin yan dahil alam ko ang mga remedyo. Pero wag naman po sa mga ordinaryong mga mamamayan na naging biktima ng karumaduman na krimen. Kaya nga po kayo binibigyang respeto bilang mga piskal. Dahil ang aming inaasahan, kayo magbibigay katarungan at hindi maging instrumento para mabigo na makamit ang katarungan. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Anyway, kahapon po pinag-usapan natin si Ramil Madriaga. Ito po yung nagsasabi na siya daw ay bagman para kay VP Sara. Pinasinungalingan ko po yan dahil ang pagkakakilala ko kay Ramil Madriaga, isang convicted kidnapper for ransom na naabsulto ng korte ng hukuman. At saka, pasensya na po, nagkaroon ng kole. Ayan, sira tuloy yung aking setup. At saka, bukod pa na-convict siya ng RTC, na-absulto ng Supreme Court, at bukod pa po dyan, dinimanda ni Chavit Singson for extortion, at bukod pa po dyan, ako po ang private prosecutor kung bakit siya ay nakakulong sa 2 counts of kidnapping for ransom. So malinaw po sa mga kasong hinarap at hinaharap ni Ramil Madriaga na siya ay isang polluted source. So ang ating desisyon ng Korte Suprema, ang mga pasaring para mapaniwalaan dapat manggaling sa panipaniwalang source at dapat yung sinasabi ay kapanipaniwala din. So ngayon naman, pag-usapan natin, kapani-kapaniwala ba ang mga sinasabi ni Ramil Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay? At ang aking mabilis at madaling salita ay hindi po. Simulan po natin sa kauna-uhan pala ng kanyang affidavit. Sinasabi niya na siya ay law graduate. Pag sinasabi niya na siya ay law graduate, siya ay merong
Bachelor of Arts o Bachelor of Science, undergrad, at saka LLB or JD. Bakit naman kung siya ay merong JD, sinimulan niya ng I took up the College of Law. Hello. Kung ikaw naman ay law graduate at merong college degree at saka merong law degree, miski hindi ka pa pumasa ng bar at naintindihan ko ba't hindi siya pumasa ng bar, ay hindi mo naman sasabihin, I took up the College of Law. Binuhat niya yung College of Law. Dapat, I took up law at the College of Law. Hindi yung I took up at the College of Law. So sa simula pa lang niyang hirit, hindi nakapanipaniwala na siya ay talagang sinasabi kung sino siya. Pero isa-isahin na ating mga sinasabi niya. Abay, ang dami niya naging trabaho sa gobyerno. Bakit? Meron ba siyang napakitang GSIS? Meron ba siyang napakitang Certificate of Employment? At saka ito nakapagtataka. Ang sabi niya, siya empleyado ng, ito ang dami niyang posisyon, National Security Council, NBI, Revenue and Integrity Protection Service, General Headquarters ng AFP from 2018 to 2022. Pwede ba yun? Ako, nung ako po'y nanalo bilang kongresista, kinailangan ko magbitiw bilang full-time law professor sa UP kasi bawal ang dalawang trabaho sa gobyerno. Pinagbabawal po yan. At lalong pinagbabawal ang double compensation. Isa-isa lang po ang pwede maging pwesto sa gobyerno. Hindi po pwede na 1, 2, 3, 4, 5 na trabaho sa gobyerno sabay-sabay. At ito daw po ay from 2018 to 2022, pagtapos ng termino ni Tatay Digong. No? Imposible po yun. Isa lang. Now, itong si Ramil Madriaga, isa po dun sa nakuha nung renade yung bahay na kanyang pinsan na nasundan ng mga kapulisan matapos magbigay ng ransom at ma-release yung mga latest victims ng kidnapping ng Madriaga Kidnapping Syndicate, ay isang ID ng NBI confidential agent. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya empleyado. Kung totoo man yung ID na yon at hindi pa namin na-imbestigahan kung totoo nga yung ID na yon o for pakita lamang, ang confidential agent po, hindi yan full-time employee. Kahit sino pwedeng bigyan yan. At ang kanilang trabaho ay magbigay ng tips sa mga NBI agent. Pero hindi po ibig sabihin na empleyado sila. Dahil ang confidential agent po, walang employment. Wala pong employment-employee relation between the NBI at dun sa confidential agent. Kahit sino po, kung malakas ka lang sa NBI, pwede ka mabigyan ng ID dyan. Ewan ko, mga power tripping lang naman siguro yung nangangailangan ng ganyang ID. Pero yan po yung nakita namin nung renade yung bahay ng pinsan niyan, matapos sundan yung pinsan ng mga pulis, matapos na magbigay ng ransom dyan sa grupo nila at matapos nga po na mapalaya yung dalawang biktima. Now, ito pong nakapagtataka. Si nasirang Congressman Roy Lugoles daw, aking ninong sa kasal, ay ang nagpakilala sa kanya kay Tatay Digong. At ito daw po ay nangyari, kailan ba ito? Hindi niya sinabi kung kailan, parang 2016 ata. Pero nakapagtataka, bakit siya ipapakilala ni Roy Lugoles? Kaano-ano siya ni Roy Lugoles? At ang mas importanteng question, bakit naman ipapakilala siya ni Roy Lugoles kay Tatay Digong? Si Roy Lugoles, liberal diehard. Hindi po siya kapartido ni Tatay Digong. Kung hindi ako nagkakamali, ang sinuportahan sa eleksyon ni Roy Lugoles nung siya nabubuhay pa ay si Mar Rojas. So bakit papakilala siya ni Roy Lugoles? At anong koneksyon niya kay Roy Lugoles? Siyempre, nakakalungkot na patay na si Roy Lugoles at hindi pa pwedeng pasinungalingan na he had anything to do with a character like Ramil Madriaga. Kung ako si Roy Lugoles at buhay ako, magrereklamo ko, hoy, di kita kakilala ha. Dami mong kasong hinaharap for kidnapping, for ransom, ba't mo sasabihin na kakilala kita? Renade pa ho yan ha, yung farmhouse niya. At napakadaming armas nang na-recover doon sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. Now, tapos ang sabi ay inatasan daw siya ng presidente na mag-gather ng intelligence para dito sa Tokhang, yung Operation Double Barrel. Well, unang-una, ang mga nagtatalaga po ng intel para dyan ay ang PNP. Dahil ang PNP naman po ang merong programa ng Operation Double Barrel. So dapat police ang nagbigay sa kanya ng otoridad na maging intel, hindi presidente. Sino ka para italaga ng presidente na intelligence officer? Ako po naman, 4 na taon ako naglingkod sa Malacanang, hindi ko naman po nakita yung Ramil Madriaga. Alam niyo po, nung kami ay nagkikita niyan sa pagbibista,
Hindi ko na po yan nakita mula nung nag-file ng kaso kasi doon lang siya sa kulungan na uma-appear. Pero personal ko nakikita yan sa piskalya. Wala naman siya sinasabi na magkakilala kami. Wala. At saka ilang na ilang yan kasi nga ginagamit niya ang pangalan ni Sara Duterte sa kanyang depensa. Sa kanyang counter affidavit nga, sinasabi niya na yung panahon na nagkaroon ng kidnapping, siya daw ay nag-a-attend ng isang Sara Duterte parallel activity. Ano naman kinalaman noon? Mahigit 10 araw na nakadetine yung dalawang biktima ng kidnapping, no? So ano ngayon kung ikaw ay nandoon nag-a-attend ng isang affair, ano naman ang kinalaman doon sa wala kang partisipasyon sa kidnapping, di ba po? No? Pero anyway, bahayaan na natin ang korte mag-decide dyan, no? Sinasabi ko lang kung ano yung depensa niya at palagi niyang ginagamit. Alam ko na every time makikita kami sa piskalya para sa PI, uncomfortable siya. Kasi ang plano talaga niya, i-name drop si Inday Sara Duterte. Paano naman siya mag-name drop ng Inday Sara Duterte? Ako tumatayong abogado para sa biktima. At kakilala ko namang personal ang Inday Sara Duterte. I cannot claim to be the closest of friends. Hindi po. Hindi ko sinasabi yan that I'm closest to Inday Sara. But Inday Sara knows that I'm absolutely loyal to her. I cannot even claim to be a friend of Inday Sara dahil only Inday Sara can say who her friends are. Pero at least, kilala ko yung mga karakter na magiging close kay Inday Sara para pagkatiwalaan. And believe you me, Ramil Madriaga does not fit that profile. Kasi bakit naman siya pagkakatiwalaan ng Vice President na alam na minsan ay nakonvict na for kidnapping? Di ba, sentido común yan? Ikaw, Vice President, hindi mo ba alamin kung sino yung mga tao yan para bigyan ng mga sensitibong mga assignment kung totoo man ito? Pero anyway, patuloy nating himay-himayin ang kanyang sinumpaang salaysay. So sinasabi ko lang po, imposible na ang Presidente mismo magtatalaga sa kanya dahil sino ka? Pinakilala ka lang ni Roy Lugoles, tapos automatically, itatalaga ka na ng Intel officer sa Operation Double Barrel. Gaya ng sinasabi ko, ang otoridad talaga para magtalaga sa kanya bilang Intel officer ay ang PNP. Si Bato de la Rosa siguro, hindi ang presidente mismo. Now, sabi niya nagtrabaho siya sa PSG. Kasinungalingan. Bakit? Sinabi rin niya na binuo niya ang Vice Presidential Security Group. Kasinungalingan. Unahin natin bakit kasinungalingan na nagtrabaho siya sa PSG. Kasi ang Presidential Security Group po, para ikaw maging kasapi niyan, dapat miyembro ka ng Armed Forces of the Philippines o di naman kaya ng PNP. Para maging miyembro ka niyan, para sa maging officer, dapat ikaw ay pasado ng PMA o di naman kaya ng flying school o di naman kaya ng ROTC. Wala naman sa ganyang kwalifikasyon. Now, siya ba'y enlisted? Hindi rin. Wala naman siyang mapapakita at hindi naman niya ina-allege na siya'y officer or enlisted ng AFP or ng PNP. Tanging mga taga-AFP at PNP lang po ang pwedeng maging kasapi ng PSG at ng VPSG, Vice Presidential Group. Ang yabang nitong si Madriaga, siya pa daw ang bumuo ng Vice President Security Group ni Sara Duterte. Bakit po kasi nungalingan yan? Kasi hindi lang po si Sara Duterte ang nagkaroon ng VPSG. Panahon pa ni VP Binay, VPSG na po yan. Alam ko po yan, dahil ako naman ay naging malapit kay Vice President Binay dahil siya nga inampun ng nanay ko at ng lola ko dyan sa Pasay. No? Teacher ni VP Binay ang nanay ko sa high school at inampun siya ng nanay ko. So very familiar ako yung panahon na mayor si VP Binay at panahon na siya naging Vice President. Kilala ko po ang head ng VPSG na naging head din ng security ng Makati ng panahon ni Abby Binay. No? West Pointer po yun. Pero hindi po si VP Sara ang bumuo ng VPSG, nandyan na po yan. At dahil si Lenny Robredo naman po, naging kasama ko rin sa dormitory sa UP, nung ako po ay bagong halal as congressman at siya ay bagong halal as vice president, nagkaroon kami ng parang reunion sa dormitoryo, at doon nga, nandun pa rin yung VPSG. At tinanong ko nga kay Vice President Lenny, marami ka bang tinanggal sa VPSG ni VP Binay? Sabi niya, hindi naman, professional na mga yan. Nagdagdag lang ako ng sarili ko mga tao, pero by and large, pareho pa rin yung VPSG under Lenny as VPSG under VP Binay. So, kalokohan po yan na siya pa ang bumuo ng VPSG ni VP Sara. Matagal na pong may VPSG at hindi siya po pwedeng sumali dyan dahil hindi nga siya kasapi sa AFP or sa PNP. Now, tapos, sa 2018 daw, abay, si Tatay Digong daw ang nagpakilala sa kanya kay Inday Sara Duterte. Tignan nyo yan, ha? 2018 lang nakilala si Inday Sara Duterte and yet, kasama siya bumuo ng VPSG. Parang ang bilis naman niyang pagkatiwalaan. No kidding, no?
Ako 2018 nakikita ko naman talaga si VP Sara. Kasama namin si VP Sara sa Israel, kasama namin si VP Sara sa China. So kilala ko na siya, pero nung ako'y naging malapit, hindi naman sinasabing close ako, pero nung naging talking terms ako ni VP Sara, it took a long time. In fact, inaway pa nga ako ni VP Sara bago kami naging kahit paano in cordial terms, no? Pero pinagbati kami ni Tatay Digong. That was 2019. Matagal ko nakakilala I mean, in terms of kilala ko siya, na-meet ko siya, kasama ko siya sa eroplano, papuntang Israel, papunta ng China. Hindi ko lang maalala kung kasama rin siya sa Japan. Hindi ko na maalala, no? Nag-merge na yung aking memory, no? Pero parang kasama rin ata siya sa Japan. Baski nakilala ko na siya at kakilala niya ako tagapagsalita ng tatay niya, hindi kami on talking terms na parang familiar with each other until much later. Until 2022 in fact. Kasi ganun si Inday Sara. Hindi siya mabilis gumaang ang loob. She's cordial to everyone dahil politiko, pero hindi siya mabilis magtiwala at hindi siya mabilis na maging komportable sa mga tao. So, ano naman ang katangian mo? Na ikaw ay biglang pagkakatiwalaan ka agad ni VP Sara na 2018 mo lang na nakilala, tapos by 2022 ikaw na ang tinalaga na mag-form ng VPSG na hindi naman totoo kasi existing na yung VPSG for as long as at least nung time ni VP Binay. Now, etong nakakapagtaka pa. 2019 daw, tinalaga na siya ni VP Sara na tulungan siya tumakbo ng presidente. Tamaan ako ng kidlat. Wala pong plano ng 2019 na tumakbo para presidente si VP Sara. Hindi ba, para nga sa 22 elections, nung 21, at talaga namang oras-oras ko siyang tinatawagan ng mga panahon na yon dahil talagang nanumpa ako, nasasamahan ko siya kung ano man ang desisyon niya, nag-file pa nga siya ng Certificate of Candidacy for Mayor. Di ba? Umayaw nga siya ng presidente. At sa totoo lang, I hope VP Sara will not mind it. Ang sabi niya sa akin, bakit ako tatakbo ng presidente? Ang alam ko lang, City Hall ng Davao. So parang ang feeling talaga ni VP Sara, hindi pa siya po pwede magplano maging presidente dahil hindi pa siya hinog. Kulang pa sa karanasan. Kahit anong pilit ni Tatay Digong na tumakbo siya ng presidente. Kaya nga, ang final niya, nung 2022 originally, as re-election as mayor of Davao City. Bakit sasabihin itong si Madriaga na 2019 pa lang, nagpaplano ng tumakbo bilang presidente si Inday Sara Duterte. In fact, until now, sinasabi lang ni VP Sara and it's already 2025, 3 years away. In fact, 2 years away na lang kasi tapos na 2025. Ang sinasabi lang ni VP Sara, mukhang pinag-iisipan niya na tatakbo siya ng presidente. Bakit as early as 2019 sinasabi ni Ramil Madriaga, tinalaga na siya na tulungan siya tumakbo ng presidente? Hindi po totoo yan. Dahil matter of history, mayor ang original na final na candidacy ni Inday Sara Duterte. So bakit niya itatalaga itong si Ramil na bumuo ng parallel group na ISIP? Isa pa po yan, ha? Ma'am Sara, wag kang magagalit. Pero yung sinasabi niya ang pondo ng galing kay Inday Sara, hello, never po yan mangyayari. Si Inday Sara, palibasa, hindi nagnanakaw sa kaba ng bayan, hindi rin namimigay ng pera. I can vouch for that. Okay? Hindi po yan mamimigay ng pera. Parang ang hindi politiko. Diyan sila nagkakaiba ng tatay niya. Yung tatay niya, kung kinakailangan, maglalabas. Inday Sara, hindi. Well, ma'am, huwag kang magagalit, pero ganoon naman talaga. Diba? Hindi yan para magbigay ng pera sa isang parallel group. Ang mga parallel groups, voluntary po yan, fino-form ng mga supporters. Kinikilala niya lahat. Nag-aaway-away pa nga yan at natural lang yan. Dahil talaga namang maraming gusto maging malapit, lalo na kung frontrunner na maging presidente, pero katunayan dyan, lahat yan susuportahan ni Inday Sara, pero hindi para pondohan. Yan naman po talaga ang ugali niya. Okay? Kaya nga po, imposible na ang nagpondo pa sa isip ay yang si VP Sara. Now, sabi niya, si VP Sara raw nagtalaga na siya ay lead convener ng ISIP. Hello? Gaya na sinabi ko, voluntary po lahat yan. Kahit sino po pwede magbuo ng parallel group. Ang tanong ko nga meron bang pagkakataon na sinipot sila ng Inday Sara as a parallel group? Kasi napakadami po niyang parallel group na yan. At yun nga po, no, miski one-man parallel group, pwede ka pong bumuo. Siguro pwede ka bubuo ng parallel group, picturean mo lahat ng iyong pamilya, sabihin mo milyon-milyon ang iyong followers para nga sumipsip
sa isang kandidato. So, wag po tayong maniwala dyan. Okay. Ngayon, ang sinasabi niya, malapit daw siya doon sa mga namuno ng VPSG dahil siya nga daw po ang bumuo na sinabi ko ng kasinungalingan dahil talagang meron naman talagang VPSG. Tapos ang sinasabi niya, itong Colonel Nolasco na naging hepe at mukha naman naging hepe talaga siya ng VPSG ay estudyante niya. Hello! Estudyante niya saan? Bar flanker nga siya. Saan siya nagtuturo? Hindi naman niya sinabi dun sa kanyang narration ng mga naging trabaho na siya ay naging professor anywhere. Paano niya magiging estudyante ang isang Colonel Nolasco? Ako po, totoo. Meron akong 5 colonel na naging estudyante, hindi po sa UP. Pero meron din akong colonel sa UP. Dalawa nga yan na colonel na nag-graduate sa UP College of Law. Pero, yan, tumaas sila sa PNP kasi pwede naman mag-continuing education yung mga officers sa PNP at sa AFP. In fact, sa AFP parang required yan as a requirement para maging ma-promote as general. Pero ang mga naging estudyante ko, yung sa UP, sila ay nag-pursue ng law degree. Pero yung sa graduate course, sa San Beda Graduate School of Law po, yung 5 kong estudyante were taking up Masters in National Security, nag-enroll sila sa International Humanitarian Law. And many of them, yung 5 yun, all of them became senior officers in the PNP. Pero sino ka, Ramil Madriaga, para magturo sa mga koronel? Yung aking tinuro sa mga koronel, either sa law proper or Masters of Security, National Security. Anong subject mo? Pwede ba naman yun? How to be a suspected kidnapper. Hindi ko pa siya matawag na kidnapper kasi nga nung minsan na-convict siya pero na-absolto. So nag-iingat lang tayo. Once convicted but reversed, again accused of kidnapping. Anong tuturo mo? How to be a suspected kidnapper sa mga police colonels? Hindi naman natatama yan. Okay. So ulitin ko po ang VPSG, hindi siya po pwedeng siya nagsimula, hindi siya po pwedeng maging kasapi. Talagang mga kasapi lamang ng AFP at PNP ang po pwedeng pumasok dyan. Now, ito pong nakakaintriga. Tandaan nyo, ngayong araw na ito, nag-file ng 660 million plunder ang mga dilawan laban kay VP Sara at iba pang opisyalis ng DepEd. Pero kung bibilangin nyo yung kanyang siya mismo nag-deliver ng pera, aabot po yan ng 1.99. Hindi, 369. Tama. 1.1 million ang di umano ay na-deliver niya. Saan kinuha yan? Yung confi funds na hindi gasgas na compared sa 5 billion at 12 billion confi funds ni Marcos, yan na yung ninangawa-ngawa ng mga liberal at mga komunista na nagsanib puwersa. 125 lang po yun. Siya, 3 beses daw siya nag-deliver ng 33 million, 99 million. Tapos meron pa siyang 1 billion na i-deliver. So 1.1 billion ang kanyang diniliber personal. Di ba ang inaakuso lang kay Inday Sara ay 660 o di naman kaya 125. Hello!